Maligayang pagbabalik sa Rai Movie Recaps. Narito na naman po tayo para sa isa na namang magandang palabas na pinamagatang Wednesday Season 2 Part 1 na napalabas noong 2025. Kaya't ano pa ang ating hinihintay? Sit back, enjoy and relax love you. Sa panahon ng bakasyon sa Tagaraw, pagkatapos ng ilang buwan ng kaguluhang pag-aaral sa Nevermore Academy noong Wednesday, natagpuan ni Adams ang kanyang sarili na nakatali sa basement ng isang kriminal na napapalibutan ng 12-dosenang masasamang manika. 6 na linggo bago ito umuwi, inilaan ng kabataang babae ang lahat ng kanyang oras sa pag-aaral kung paano dalubhasain ang kanyang kakayahang Seikiko ng malalim. Lahat ng sagot na hinahanap niya ay available sa Goodies Spellbook. At pagkatapos na makontrol ang kanyang mga kakayahan, ibinaling ng Wednesday ang kanyang atensyon sa isang obsession na mayroon siya mula noong edad na 6. Ang kriminal na pinakahinahangaan niya noong bata pa siya ay ang Kansas City Scalper. At para mahanap siya sa psychic, ang kailangan lang niya ay isang bagay mula sa isa sa kanyang mga eksena sa krimen. Dala-dala ng ika-11 biktima ng kriminal ang kanyang bowling ball nang siya ay mahuli, at sa pamamagitan nito ay natuklasan nitong Wednesday ang lokasyon ng scalper. Kinabukasan ay bumili siya ng tiket sa eroplano para maabot siya, ngunit nang dumaan siya sa metal detector. Hinarang ng mga security guard ang dalaga matapos halughugin. Si Wednesday ay pinilit na ibigay ang lahat ng mga armas na kanyang dala, nakatago sa kanyang mga damit, at pagkatapos ay inilabas upang ipagpatuloy ang kanyang paglalakbay. Nang sa wakas ay nahanap na niya ang kriminal, sinubukan ng babae na gumamit ng teaser para patumbahin siya, ngunit nahuli siya sa sandaling hinawakan siya ng lalaki sa braso. Miyerkules ay may pangitain at nahimatay ng magising, natagpuan niya ang kanyang sarili na nakagapos sa silong ng bahay ng mga scalper at malapit ng maging isa pa sa kanyang mga biktima. Habang papalapit siya sa kriminal, ipinakita sa kanya ang manika na ginawa niya bilang parangal sa babae, at sinabing ito ang magiging pinakabagong item sa kanyang koleksyon upang maalala niya ang lahat ng kanyang mga biktima. Gayunpaman, bago pa man magsimula ang kriminal, ang kanyang diabolikong gawain ay lumabas mula sa isa sa mga manika at inaatake siya habang ang kanyang matalik na kaibigan na Immobilizes the Scalper Wednesday ay namamahala na palayain ang kanyang sarili mula sa kanyang mga gapos at ginagamit ang mga masasamang kasangkapan ng kanyang kaaway laban sa kanyang sarili pagkatapos na idulot sa Scalper ang sakit na nararapat sa kanya. Ibinigay siya ng dalaga sa pulisya at umuwi upang i-enjoy ang mga huling araw ng bakasyon. Sa pagpunta sa Nevermore Academy noong Wednesday, natuklasan na natuto ang kanyang kapatid na bumaril ng kidlat mula sa kanyang mga kamay at hinahamon siya na sirain ang isang plate gamit ang kanyang mga bagong kapangyarihan. Ilang segundo matapos masira ang sign, isang aksidente ang nangyari sa sanggang daan sa pamilya Adams. Magpatuloy sa kanilang paglalakbay na parang walang nangyari noong hapong iyon. Habang kinukunan ng larawan ng isang babae sa isang romantikong petsa kasama ang kanyang lihim na kasosyo, ang isang pribadong tiktik ay napapalibutan ng isang kawin ng nakakatakot na hitsura ng mga uwak. Nang mapansin niya ang mga ito, huli na dahil inatake si Carl at kailangang tumakbo pabalik sa kanyang sasakyan. Sa puntong ito, tinatawagan niya ang isang taong pinagkakatiwalaan niya at isiniwalat na siya ay natuklasan. Sa wakas, ibinunyag ng tiktik kung saan mahahanap ang ebidensya kung hindi siya mabubuhay. Sa pagtatapos ng tawag, natuklasan ni Carl na ang mga uwak ay nakalusot at siya ay naalis ng mga ito. Ngayong nailipat na rin. Si Pogley sa Nevermore Wednesday, sinabi sa kanya ang mga alituntunin ng magkakasamang buhay sa pagitan niya at ng kanyang kapatid, at naglalakad patungo sa kanyang silid pagkatapos iligtas ang paaralan mula sa demonyong pilgrim. Si Wednesday ay naging isang tanyag na figure at isang sorpresa upang makilala si Barry na umiwas sa bagong prinsipyo ng Academy. Nang makarating siya sa kanyang silid at muling nakilala si Enid, binigyan siya ng Wednesday ng regalo. Dinampot niya sa bahay ng mga scalper at nagsimulang mag-unpack ng buksan niya ang pinto ng banyo. Ang mga batang babae ay halos maitago ng isang arrow na pinaputok mula sa isang crossbow, at napagtanto ng Wednesday na siya ay binabantayan ng malapitan ng isang tao nang hinawakan niya ang larawang itinapon sa dingding. Sinubukan ng batang babae na gamitin ang kanyang psychic powers upang mahanap ang stalker, ngunit hindi niya matuklasan ang kanyang pagkakakilanlan. Noon lang nakita ni Enid ang isang maitim na luhang tumulo mula sa mata ng kanyang kaibigan at nag-alala, ngunit sinabi ng Wednesday na walang dapat ipag-alala. Matapos makilala ang bagong punong guro, inaanyayahan sina Morticia at Gomez na manatili ng ilang araw sa Rockwood Cottage kung saan nanirahan si Marilyn Thornhill bago napunta sa bilangguan. Ngayong may ginagawa ng mga bagong pagbabago sa Nevermore Barry, iniimbitahan ni Barry si Morticia na maging chairman ng komite ng kita ng Galio Republic. Galit na galit sa inaasam-asam na kasama ang kanyang mga magulang. Wednesday,
Namamasyal sa kakahuyan at nakita ang ilang sasakyan na kumukuha ng katawan ni Carl na itinapon ilang oras na ang nakalipas. Matapos makipagpalitan ng ilang salita kay Sheriff Santiago noong Wednesday ay nakita ang isang kaina-hinalang lalaki na nagtangkang tumakas sa pinangyarihan ng krimen at hinabol siya. Matapos siyang tamaan noong Wednesday, natuklasan na si Galpan ang lalaking nakahod at inaangkin niyang kaibigan siya ni Carl. Ayon kay Galpan, pareho silang nagtutulungan sa isang kaso, at bago siya maalis, nakagawa si Carl ng isang pagtuklas na makakaapekto sa lahat ng mga outcast. Gayunpaman, pagkatapos ng lahat ng ginawa ng dating sheriff para protektahan ang kanyang anak, na talagang isang halimaw noong Wednesday, ay alam niyang hindi niya ito mapagkakatiwalaan at nagpas siyang umalis. Sa kabila ng paglipat sa Reichenbach School sa Switzerland, nagpadala si Xavier noong Wednesday ng huling regalo na naglalarawan ng imahe ng isang uwak sa isang lapida. Kahit hindi niya alam ang ibig sabihin ng drawing, kumbinsido si Xavier na kahit papaano ay nauugnay ito sa kanyang kaibigan. Sa puntong ito sa tulong ng bagay, natuklasan ng Wednesday na pinasok ng stalker ang kanyang silid at ninakaw ang kanyang maneskrito, kumbinsido na balak niyang sunugin ang kanyang aklat sa pyre ng tagapagtatag. Ang batang babae ay nagmamadaling pumunta sa venue at sinalakay ang pyre habang ang mga manunood ay ginulo ng isang magandang musical number at ang pagtatanghal ng bagong prinsipyo noong Wednesday ay naghahanap ng maneskrito ng kanyang aklat sa mga sangay na natapos nang sa wakas ay nahanap na niya ito, sinindihan ng prinsipyo ang pyre pagkatapos makuha ang kanyang libro noong Wednesday, sinubukang humanap ng paraan para makaalis at makita ang kanyang kaibigan na may problema. Tumakbo si Enid para humingi ng tulong pagkatapos ay nagsanib puwersa ang mga mag-aaral na may telekinesis powers para paliparin ang kahoy na ibong habang ito ay nagliliyab at lahat ng naruroon ay humanga sa palabas. Si Wednesday ay makitid na nakaahon sa apoy gamit ang kanyang librong mga segundo bago siya matamaan ng apoy at umakyat sa entablado na may layuning wakasan ang kanyang kasikatan nang makita niya ang pagpipinta na ginamit ng direktor para parangalan. Siya sa pagliligtas sa Nevermore Wednesday ay hindi nagdadalawang isip bago sunugin ito at sabutahe ang buong kaganapan. Nang gabing iyon, nagpa siya si Pugsley na maglakad ng mag-isa sa kagubatan at nahulog mula sa puno ng puno. Kapag ang kanyang mga kamay ay dumampi sa lupa, isang malakas na discharge ng kuryente ang lumabas at hindi niya sinasadyang nabuhay ang isang bangkay na inilibing doon. Nag-aalala tungkol sa kanyang kaibigan na si Enid ay nagpa siya na sundan ang kanyang kamay ng mahawakan. May bagong pangitain si Wednesday kung saan nakikita niya ang mga libingan ni Enid na napapaligiran ng mga uwak kapag lumingon siya. Si Wednesday ay inatake ng zombie na katawan ng kanyang kaibigan na nagsasabing nawalan siya ng buhay dahil sa kanya. Sa sandaling iyon, bumagsak ang katawan ni Wednesday at iniligtas siya ni Enid at ng isa pang babaeng nakasuot ng pulang kapa. Nang magising siya noong Wednesday, nakita niya ang kanyang ina sa Morticia, ipinahayag na nag-aalala siya tungkol sa kanya dahil ang mga luhang iyon ay nagpapahiwatig na ang kanyang anak na babae ay dumaranas ng pagkapagod sa isip. Gayunpaman, nagpa siya si Wednesday na huwag pansinin ang payo ng kanyang ina at hinabol si Galvan upang subukang alamin kung paano baguhin ang kapalaran ng kanyang kaibigan. Matapos pasukin ang bahay, natuklasan ng batang babae na ang dating sheriff ay tinanggal, tulad ng tinanggal ni Carl ang kanyang mga mata. Biglang lumabas sa kanyang bibig ang isang kawen ng mga uwak at nagsimulang lumipad sa paligid sa pagkataranta hanggang sa makahanap sila ng paraan palabas habang ang mga ibon ay tumakas sa bintana, napansin ng Wednesday na isang uwak na lang ang naiwan. At sa mas malapit na pagtingin, natuklasan niya na ito ang parehong uwak na lumitaw sa kanyang paningin at sa pagpipinta ni Xavier habang hinahawakan ang katawan ni Galvan na may layuning gumawa ng ilang kapaki-pakinabang na pagtuklas upang mailigtas ito. Napagtanto ng Wednesday na ang kanyang kapangyarihan ay huminto sa paggana at sinubukang tumakas nang makita niyang papalapit ang mga pulis. Gayunpaman, bago siya makarating sa pintuan, lumitaw ang sheriff na si Santiago at si Wednesday ay dinala sa bilangguan habang ang kanyang anak na babae ay iniimbestigahan. Nagpakita si Gomez at sinasabing siya ang kanyang abogado. Nagawa niyang maibalik sa paaralan ang kanyang anak na babae at sinabi na kung gusto ng sheriff na makipag-usap muli sa Wednesday, kakailanganin niya ng warrant. Kinaumagahan, dinala ni Pugsley ang kanyang kasama sa silid sa kamalig kung saan niya itinago ang zombie. Nang makita ni Eugene ang halimaw, sa lalong madaling panahon na pagtanto ni Eugene na ito ang batang lalaki mula sa puno ng bungo at nagulat na matuklasan na ang mga kwento tungkol sa kanya ay hindi mga alamat na may kapangyarihan. Sinimulan muli ni Pugsley ang mekanikal na puso ng Slurps at nagawang buhayin siya, ngunit hiniling kay Eugene na ilihim ito sa pagtatangkang malaman kung sino ang nasa likod ng pag-atake ng uwak. Kakausapin ng Wednesday sina Barry at Dr. Orloff para malaman kung may mga estudyante sa paaralang iyon na may kakayahang kontrolin ang mga ibon.
Gayunpaman, sinabi ng nagsasalitang pinuno na ang huling avian na naka-enroll sa Nevermore ay nagtapos 10 taon na ang nakakaraan, at si Wednesday ay nagsimulang magtaka kung sino ang taong ito. Bagamat wala siyang sagot na ito, nagpa siya ang batang babae na pumunta sa Willow Hill Psychiatric Hospital upang bisitahin si Tyler at binati siya ni Dr. Fairburn. Ibinunyag ng psychiatrist na hindi gumagana ang kanyang mga tradisyonal na pamamaraan, kaya pinapayagan niya si Wednesday na bisitahin si Heidi sa pag-asang magdudulot ito ng reaksyon sa kanya. Ang makitang muli si Tyler pagkatapos ng napakahab si Wednesday ay sinubukang manatiling walang pakialam kahit na sa loob-loob niya ay galit na galit siya. Nang malaman niyang namatay na ang kanyang ama, hindi nagpakita ng kalungkutan ang bata at tumanggi siyang makipagtulungan sa babae sa paghahanap ng salarin. Sa panahon ng pag-uusap, sinimulan ni Tyler ang kanyang pagbabago, ngunit naantala ito ng security guard na gumagamit ng shock collar upang hawakan ang kanyang kapangyarihan. Samantala, sa kalagitnaan ng science class, bumisita si Pugsley mula kay Eugene at natuklasan na nakatakas si Slurp mula sa kamalig. Nang maglaon, nang makarating siya sa kanyang silid, natagpuan ng Wednesday ang mga bagay na nakalock sa loob ng trunk, at pagkatapos na palayain siya, natuklasan na nahuli si Enad. Noon lang, nakatanggap ng tawag ang dalaga mula sa kanyang stalker na nagsabi sa kanya na mayroon lamang siyang 30 minuto upang mahanap ang kanyang kaibigan. Kung hindi, hindi na niya ito makikita. Sa paggising, napagtanto ni Enad at Bruno na sila ay nakakidena sa tuktok ng Iago Tower at tumangala upang makita ang daan-daang talam na malapit ng mahulog sa kanilang mga ulo. Matapos makatanggap ng clue kung saan nakakulong si Enad, pumunta si Wednesday sa music room at tinutugtog ang mga note na nakasaad sa card habang ginagawa niya. Kaya't bumukas ang isang lihim na daanan at pumasok ang batang babae sa isang elevator upang marating ang tuktok ng tore. Nang sa wakas ay nahanap niya ang kanyang kaibigan noong Wednesday, hiniling niya ang bagay na palayain sila, ngunit ang nilalang ay nahulog sa isang bitag at nakulong ng isang talam. Sa sandaling iyon, ang bitag ay na-trigger at ang kumpol ng mga blades ay nagsisimulang bumaba ng dahan-dahan. Gayunpaman, pagkatapos malutas ang bugtong na nilikha ng stalker, pinamamahalaan ng Wednesday na iligtas ang kanyang kaibigan, at muling bumangon ang platform. Matapos palayain ang bagay, ilang palakpakan ang narinig ng dalaga at biglang sumulpot si Agnes sa mga sandaling iyon. Natuklasan ng Wednesday na ang kanyang stalker ay isang 13 taong gulang na binatilyo na may invisibility powers at nagulat siya nang matuklasan na ginawa ni Agnes ang lahat para lang makuha ang kanyang atensyon. Sa puntong ito, si Wednesday ay nagsimulang maghinala na si Agnes ay sangkot sa pag-atake kay Galvan, ngunit ang batang babae ay nag-claim na walang kinalaman sa kaso. Ang pangunahing layunin niya ay maging kaibigan si Wednesday, at para magawa iyon, kailangan niyang patunayan ang kanyang sarili na kasing talino at talino niya. Sa tag-ulan na gabing iyon, isang driver ang tumatawid sa Nevermore Forest. Nang bigla niyang mabangga ang isang taong nag-aalala sa biktima, bumaba si Gabe sa sasakyan upang tingnan kung ayos lang ang tao at nagulat siya nang mapansing nawala ang katawan. Sa pagbabalik tanaw, nadatnan ni Gabe ang napakapangit na zombie at tuluyang kakainin ng buhay nang matuklasan niyang pumasok ang kanyang ina sa kanyang silid at kumuha ng mga goodies. Ispel ang mga libro. Nagpa siya si Wednesday na pumasok sa Rockwood Cabin upang hanapin ito, at nahuli ng walang kabuluhan sa pagtatangkang kumbansihin ang kanyang ina na ibalik ito. Ang batang babae ay nagpahayag ng mga detalye tungkol sa kanyang huling pangitain at sinabi na siya ang mananagot sa pag-aalis kay Enad. Ayon sa kanya, naalis sina Galvin at Carl ng isang mata na uwak na lumitaw sa kanyang paningin. Kaya si Wednesday ay kumbinsido na mayroong isang tao sa likod ng lahat ng ito na nag-uugnay sa mga pag-atake. Gayunpaman, kahit na marinig ang kwentong ito, tumanggi si Morticia na ibigay ang libro dahil sinasabi niya na kung patuloy niyang gagamitin ang kanyang mga kapangyarihan sa ganitong paraan. Si Wednesday ay haantong sa kabaliwan tulad ng kanyang anrophilia sa susunod na umaga habang pinapakain ang kanyang alagang halimaw. Inihayag ni Pugsley na ang Slurp ay natagpuan sa kamalig noong umagang iyon nang matuklasan niya na ang zombie ay bumalik sa paaralan ng mag-isa. Nagtataka si Eugene kung ano ang pinagkakaabalahan niya habang wala siya at napagmasdan niya na unti-unting gumagaling ang nilalang. Ang ified body nito ay nakakakuha ng bagong tissue, at maging ang utak nito ay nagre-regenerate habang kumakain ang halimaw. Nag-aalala tungkol sa maaaring mangyari kung muling makatakas ang Slurd. Iginiit ni Eugene na ipaalam nila sa isang tao ang pagkakaroon ng zombie, ngunit tiniyak ni Pugsley sa kanya na hindi na siya makakawala muli sa kanyang mga tanikala sa tulong ni Agnes. Na-unlock ng Wednesday ang telepono ni Galvin at nakita ang voice message na iniwan ni Carl.
Sa recording, ibinunyag ng lalaki na nakatago sa cabin ang ebidensya para sa kaso na pareho naming iniimbestigahan, ngunit hindi alam ng batang babae kung saan ang lugar na ito. Gayunpaman, sa pamamagitan ng pagtingin sa ilang mga larawan na natagpuan sa Galpin House, natuklasan ng Wednesday ang address ng pinagtataguan at nagpasyang samahan si Enid at iba pang mga estudyante sa isang kampong trip upang makarating doon. Pagdating sa campsite noong Wednesday, nakita niya ang kanyang kapatid na may bitbit na kabaong at nagsimulang maghinala na may itinatago ito, ngunit hindi nagtagal ay ninakaw ang kanyang atensyon ng biglaang pagdating ng kanyang mga magulang. Nang dumating siya sa tent at natuklasan na si Pugsley ay nagdala ng slurp sa kampo, sinabi ni Eugene na ito ay isang masamang ideya, ngunit sinabi ng kanyang kasama sa silid na nag-set up siya ng isang sistema ng alerto upang balaan sila kung ang isang zombie ay namamahala upang makatakas. Habang inaanunsyo ng direktor ang mga patakaran ng kampo, si Ron Kruger ay lumabas kasama ang kanyang mga kadit at ibinunyag na nabok niya ang kampo na iyon 6 na buwan na ang nakalipas. Sa puntong ito, ipinakita sa kanya ni Barry ang kanyang pinirmahang kontrata, at natuklasan nilang pareho na nirentahan ng may-ari ng lupa ang site sa 2 tao sa parehong weekend. Upang mapagpasyahan kung sino ang mananatili sa campsite, si Wednesday ay nagmumungkahi ng isang hamon kung saan ang natalong koponan ay kailangang umuwi ng hindi binubuksan ang kanilang mga bibig. Ang hamon ay binubuo ng pagnanakaw ng Zephyr mula sa kalaban na koponan at paglalagay nito sa ibabaw ng tore ng bantay. Ang unang pangkat na makakumpleto sa gawaing ito ang siyang magiging panalo. Habang pinuprotektahan ng mga outcast ang Zephyr Bailey at ang kanyang mga kasama, bumaril ng arrow sa taxi ng Gorgon, kung saan ang lahat ng kanilang mga kaalyado ay naging bato. Pagkatapos ay nakuha ang Ajax, at kinuha ni Bailey ang bagay mula sa kalaban na koponan. Nang makita ang flare na itinapon noong Wednesday ay inutusan si Eugene na ipadala ang kanyang mga bubuyog upang salakayin ang mga kaaway, at habang sila ay nagpupumiglas sa lupa, sinalakay ng batang babae ang ulap ng tear gas upang nakawin ang Zephyr mula sa kalabang koponan nang mapagtanto niya na malapit nang marating ni Bailey ang tuktok ng tore. Si Wednesday ay bumaril ng isang palaso at dumudulas sa lubid upang maabot ang kabilang panig. Matapos mapatomba ang bata gamit ang isang sipa, inilagay niya ang kalabang koponan na Zephyr sa tuktok ng tore at nanalo sa kompetisyon. Pagsapit ng takip silim, ang lahat ng mga estudyante ay nagtitipon sa paligid ng isang siga maliban sa Wednesday, na sumusunod sa mapa upang makarating sa cabin ni Galvan. Habang naghahalongkat, nakahanap siya ng listahan ng mga obituaryo ng mga taong namatay ilang taon na ang nakakaraan, at lahat ay mga pasyente sa Willow Hill. Muli, sinubukan ng Wednesday na gamitin ang kanyang kakayahan upang malaman kung sino si Louis. Ngunit hindi niya ma-access ang kanyang psychic powers, kaya nagpasya siyang kunin ang ebidensya, na pagtanto na hindi ibibigay ng kanyang ina ang libro ni Goody ng ganoon kadali. Hinahamon siya ng Wednesday sa isang blind duel, at tinanggap ni Morticia ang hamon, hindi nasiyahan sa kanilang pagkatalo. Si Ron Kruger at ang kanyang mga kadit ay nagtayo ng pananambang upang paalisan ang mga pinalayas mula sa kampo. Ngunit nahuhulog sa bitag na itinayo ni Pugsley para sa slurp habang ang mga apoy ay pinapatay. Si Ron ay nilamon ng zombie at ang kanyang mga kadit ay tumakas sa takot matapos makita ang masamang eksena. Sa sandaling iyon, ang mag-ina ay pumunta sa kagubatan at maghanda upang simulan ang kanilang espada. Kung magtagumpay siya sa pagsira sa puso ng salamin ng kanyang ina, ibabalik ng Wednesday ang kanyang libro, ngunit kung matalo siya, susunugin ito ni Morticia pagdating niya sa kanyang kubo at natuklasan na nilamon ng slurp ang utak ni Ron, si Eugene Despairs. Ngunit tinulungan si Pugsley na hanapin siya sa kagubatan kasama si Agnes, na nasa sabik na masangkot sa isang pinangyarihan ng krimen habang naliligo. Nagulat si Gomez sa pagdating ng slurp na pilit siyang inaalis sa kanyang mga kilos. Sa sandaling iyon ay lumitaw si Pugsley at inaatake ang zombie na naakit ng ingay. Tumakbo si Barry at ang mga estudyante sa banyo at nagpasyang tumakas kapag nakatagpo nila ang halimaw. Matapos ang mahabang labanan, sa wakas ay nagawang wasakin ni Morticia ang kristal na puso ng kanyang anak. Tinanggal ng frustrated Wednesday ang kanyang piring at napagtanto na agad na aatakihin ang kanyang ina. Inihagis ng dalaga ang kanyang espada sa bungo ng zombie at nagawang pigilan ito bago masugitan si Morticia. Makalipas ang ilang minuto, dumating ang mga pulis para hulihin si Slurp at ilayo siya sa mga tao. Sinabi na hindi siya makakasakit ng iba habang dinadala ang katawan ni Kapitan Kruger. Napagtanto ng Wednesday na siya ay binabantayan ng isang mata na uwak na lumipad papunta sa balikat ng amo nito. Gayunpaman, bago magkaroon ng pagkakataon ang batang babae na ay unmask ang halimaw sa likod ng mga pag-ataking iyon, nawala siya sa harap mismo ng kanyang mga mata. Kinaumagahan, dumating si Thornhill sa Willow Hill Psychiatric Hospital at dinala sa silid ni Dr.
Fairburn para sa pagtatanong. Ang layunin ng doktor ay alamin kung ano ang ginawa ni Thornhill kay Tyler dahil doon lang niya mabubuksan ang isip nito, gayunpaman ay tumanggi ang babae na makipagtulungan, kaya inutusan ni Fairburn ang bantay na ilipat si Thornhill pabalik sa bilangguan ng estado, kung saan siya ay mananatili sa solitary confinement hanggang sa kanyang paglilitis bago umalis. Nakikiusap siyang makita ng personal si Tyler sa huling pagkakataon at inihatid siya ng doktor sa kanyang selda. Gayunpaman, nang makita ang babaeng gumawa sa kanya ng mga kakilakilabot na bagay, si Tyler ay naging halimaw at inatake ang Thornhill na galit na galit. Inihagis niya sa dingding ang kanyang dating amo, at kahit na halos mawalan na siya ng buhay, masaya si Thornhill na makita siyang muli pagkatapos makatanggap ng tawag mula sa kanyang apo. Dumating si Hester Frump sa Nevermore upang makipag-usap sa kanya ng personal, at si Wednesday ay natutuwa na makita siyang muli habang nilalanghap nila ang amoy ng abo ni Patricia Redcar. Lumilitaw ang isang mata na uwak at nagnakaw ng mga obituaryo, kaya sinundan siya ng Wednesday. Sa kanyang paglabas ng sementeryo, nakita niya ang parehong nakahod na aviary na lumitaw sa kampo, ngunit hindi niya ito maabutin na napagtanto na hindi niya malulutas ang kaso ng mag-isa. Humingi ng tulong si Wednesday sa kanyang tiyuhin na si Fester at nalaman niyang si Ophelia ay naging intern doon. Ang layunin ni Fester ay makahanap ng isang babae na tinatawag na Louise na maaaring maging isang doktor o isang pasyente pagkatapos magkaroon ng ilang problema sa hotel na kanyang tinutuluyan. Si Fester ay ipinasok diretso sa psychiatric hospital kung saan siya sumasailalim sa lahat ng uri ng paggamot sa panahon ng bakasyon sa paaralan. Habang nasa looban kasama si Enad, nakita ng Wednesday ang isang kawin ng mga uwak na nagtitipon at napagtanto na magsisimula na ang isang pag-atake. Habang sinusubukang itago ng mga estudyante ang prinsipyo ay lilito at ginagamit ang kanyang firepower upang itaboy ang mga ibon. Sa puntong ito, nahuli ang bagay, ngunit nagawa niyang palayain ang kanyang sarili pagkatapos maghagis ng ball ang apoy si Barry sa uwak na nakahuli sa kanya. Sa kabutihang palad, si Enid ay namamahala upang isave ang bagay sa panahon ng taglagas, at si Wednesday ay sinundan ng aviary na nagtatago sa mga corridors ng paaralan. Gayunpaman, sa panahon ng paghabol, ang kriminal ay namamahala upang makatakas, at sa pakikipagkita kay Dr. Fairburn, ang batang babae ay nagsimulang maghinala na ang doktor ang nasa likod ng mga pag-atake. Gayunpaman, ipinahayag ni Fairburn na mayroon siyang negosyo kay Isidore Capri, ang bagong guro ng musika ng paaralan, at sinasabing ito ang dahilan ng kanyang pagbisita. Matapos matuklasan na ang kanyang pinakabagong pasyente ay ang tiyuhin noong Wednesday, nagpa siya ang doktor na hulihin siya at panatilihin siyang nakakulong sa isang selda na may slurp. Nang malaman niyang nagkakaproblema ang Fest, bumalik ang bagay sa Nevermore para ipaalam sa Wednesday, at nagpa-enlist ang babae. Tumulong si Agnes para iligtas ang kanyang tiyuhin. Matapos siyang palayain, umalis si Wednesday sa selda at iniwang bukas ang pinto, na nagpapahintulot sa slurp na makatakas at umatake sa mga gwardya. Nakita ang mga guard na nilalamon. Sinubukan ni Thornhill na tumakas at nahuli noong Wednesday. Habang si Isadora ay nagbibigay ng kanyang musikal na pagtatanghal, isang alarma ang na-trigger at si Dr. Natuklasan ni Fairburn na nakawala ang zombie habang tumatakas. Si Wednesday at ang kanyang tiyuhin ay nakahanap ng isang lihim na daanan at natuklasan na si Louis ay hindi isang tao, ngunit isang proyekto sa pagsasaliksik na isinagawa sa mga outcast. Sa pagbubukas ng mga selda, napagtanto ng batang babae na ang lahat ng mga taong inilarawan sa mga obituaryo na natagpuan sa kubo ni Galvin ay talagang buhay. Sila ay nakunan upang magsilbi bilang guinea pig sa pananaliksik na pinondohan ng Lewis Project at pinananatili bilang mga eksperimento sa buhay. Sa sandaling lumitaw ang aviary noong Wednesday, natuklasan na ang kanyang kaaway ay talagang isang babae. Si Judy ay Augustus Stoner daughter, at nakilala siya noong Wednesday bilang Fairburn secretary. Ngunit si Fairburn talaga ang kumuha ng doktor para ipagpatuloy ang trabaho ng kanyang ama. Ayon kay Judy, mahal na mahal ni Augustus ang outcast kaya gusto niyang maging isa sa kanila, kaya tinipon niya ang lahat ng mga taong iyon upang subukang nakawin ang kanilang mga kakayahan. Bagamat hindi siya nagtagumpay sa kanyang layunin, nagawa ni Augustus na bigyan ng kapangyarihan ang kanyang anak na babae at salamat sa kanya. Nakontrol ni Judy ang mga ibon sa sandaling iyon. Ginagamit ni Fester ang kanyang kapangyarihan upang matakpan ang lahat ng kuryente sa ospital at ang mga pinto sa mga selda ng mga outcast ay bumukas, nakikita ang asylum na kinuha ng mga pasyente. Hinahanap ng Thornhill ang perpektong pagkakataon para makatakas. Ngunit bago siya umalis, nagpa siyang sundan si Tyler. Sa sandaling iyon, ang bata ay naging isang butas ng tinik at nagpa siya na tumakas, na napagtanto na wala na itong kapangyarihan sa kanya.
Gayunpaman, sa kanyang pagtakas, naabutan siya ni Tyler at inatake ang kanyang Panginoon gamit ang kanyang mga kuko habang sinusubukang itago kasama si Augustus. Si Dr. Fairburn ay nilamon ni Swear at ang matanda ang susunod na biktima. Sa daan patungo sa labasan. Dumating si Wednesday kay Hyde at nakita niya ang kanyang sarili ng harapan niya na walang pagkakataong makatakas. Sa sandaling iyon, ang babae ay itinapon sa labas ng bintana at lumitaw ang mga pulis. Hindi nagtagal nang napagtanto niyang hindi niya maalis ang lahat ng mga armadong opisyal na iyon. Nagpasya si Tyler na tumakas sa kagubatan at si Wednesday ay dinala sa ospital. At dito na nga nagtatapos ang palabas natin para sa araw na ito. Maraming salamat sa panunood.